Carbon plated na pwede sa mabagal na takbo tulad ng LSD, max cushioning na hindi lang para sa elite runners kundi pati beginners, bouncy na pwedeng gamitin sa speed training. So super daily trainer nga ba ito? Tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Chowda na nakabisa sa Shopee para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin ito o gawan ito ng review at lahat ng maging opinion ko dito ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs ito. Ang midsole ay dual layer, dual density. Ang upper layer ay Q Comfort Pro gawa sa 100% TPE supercritical foam na may mababang density kaya lightweight. At kahit mababang density nito, meron itong mataas na energy return na nasa 92% base sa ads. Mas soft ang karakter nito kaya nakatune para sa comfort at rebound. Yung lower midsole naman ang tawag ay Q Light Speed. Mas firm ito para maging stable kahit mataas ang stock height. Hindi malinaw sa specs kung TP compound pa rin ang ginamit dito pero nakaposisyon ito para magbigay ng mas controlled na ride. Sa stock height naman ito, meron itong 47mm dito sa heel kasama ang insole. Dito naman sa forefoot ay 39mm at meron itong 8mm drop. Kapag tinanggal ang insole na may kapal na 5mm, ang actual midsole stock ay nasa 42mm sa heel at 34mm sa forefoot. May rolling art geometry para mas smooth ang transition sa bawat step. Nasa gitna rin ng midsole ang hollow parallel carbon plate. Unlike sa ibang rigid carbon plates, medyo reduced rigidity ito para hindi harsh sa long runs. Based sa ads, ang effect nito ay moderate propulsion na may kasamang stability. Tungkol naman sa insole, meron itong high rebound property na tumutulong magbigay ng consistent energy return tuned para sa long distance training. Malambot yung pagiging malambot niya, mabilis mag-bounce back. Flat lang. Sa outsole naman, gumamit ng full coverage CPE outsole. Ang ganitong klase ng rubber compound ay karaniwang mas matibay at nagbibigay ng solid traction. Kaya mukhang intended ito para sa high mileage training. Malapad din ang kanyang outsole. Dito sa forefoot, meron siyang 115mm. Dito naman sa heel ay 86mm. Ang mas wide platform na ito ay nagdadagdag ng ground contact area. Kaya mas stable ang ride. Yung tread pattern naman ay mukhang nakadesenyo para magbigay ng multi-directional grip. Tingnan nyo guys yung rubber outsole ng ganitong angle. Pag ganitong angle, So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole pagkatapos kung itakbo kung mabilis bang mapudpud ito. Ang upper naman ay gawa sa lightweight woven mesh. Ang ganitong klase ng construction ay karaniwang ginagamit para pagsamahin ang breathability at structural support. Ang design ng woven upper ay mukhang nakatuon sa pagiging lightweight at secure na hindi masyadong restrictive. Kung ikukumpara sa knitted mesh, ang woven uppers ay mas kilala sa shape retention at durability. Kaya posibleng makatulong ito sa midfoot lockdown. Yung naman ito dito sa part na to, walang padding. Pero dito sa may bandang loob, merong manipis na padding. Yung padding naman sa collar lining, hindi makapal, na intended para hindi makadagdag sa extra weight. Habang nagbibigay pa rin ng basic protection sa instep at ankle. Yung heel cap naman itong sapatos ay matigas. Nagbibigay ng dagdag na overall structure at stability. Dahil mataas ang stock height ng midsole, critical ang role ng firm heel counter para hindi mag-collapse o mag-wobble ang heel area. Nga pala, kahit flat lang yung kanyang insole, meron itong internal strap system na naka-integrate sa midfoot area. Nakakatulong ito sa mas secure na midfoot lockdown. 246 grams sa size 40. Tara, subukan na natin ito sa pagtakbo. Possible pala na pagsabay ng max cushioning at responsiveness. Yun agad ang una ko naramdaman dito. Habang tumatakbo, ramdam ko yung sobrang lambot at comfort ng cushioning. Masasabi kong medyo mushy yung feel. Pero hindi siya nagkukulapse dahil gumagana yung support ng firm lower midsole at yung carbon plate. Kaya kahit soft siya sa ilalim, hindi siya nagiging unstable. Actually, hindi naman sobrang firm yung lower midsole dahil nako-compress ko pa rin naman ito sa mabilis sa takbo. Notable din yung stability kahit pabagal o mabilis ang pace, kahit papaliko, pababa o pataas na kalsada,
wala akong nararamdaman na nawawala yung balance ko. Malaking factor din yung heel cap at yung firm na base layer na nagbibigay ng solid na platform. Nakadagdag pa sa challenge yung basang kalsada dahil umuulan bago at habang tumatakbo ako. Pero dito ko nakita yung galing ng rubber outsole. Walang slip, consistent yung traction at secure yung takbo. Dahil sa max cushioning nito, para sa akin, kahit carbon plated siya, pwede mo pa rin gamitin sa long slow distance runs. At hindi lang ito bagay sa mga magagaan na runners. Tingin ko pati sa mabibigat at beginners na gustong maka-experience ng carbon plated shoe ay kayang i-maximize itong model na to. Nga pala guys, hindi ito stability shoe kundi ito ay neutral shoe pa rin. Pag-usapan naman natin yung sinasabi kong responsiveness ng midsole. Sa pacing na 6 minutes per kilometer, mahina yung nararamdaman kong response ng midsole. Parang kulang sa balik ng energy. Pero kapag bumilis ako ng 5 to 4 minutes pace, ibang usapan na. Ang sarap ng response. Hindi siya springy kundi isang halo ng soft at bouncy feel na comfortable at hindi harsh sa paa kahit mabilis ang takbo. Syempre hindi ako tumigil doon, tinesting ko pa rin ito sa mas mabilis na pace na umabot ng 3 minutes per kilometer. Nanatili pa rin yung soft at bouncy character ng midsole. Pero dito ko napansin na medyo mabagal yung reaction time at naramdaman kong bumibigat siya sa sobrang bilis. Kaya masasabi ko na yung responsiveness nito ay pwede sa speed runs at long runs na may kasamang speed effort. Yung rocker geometry niya hindi over-aggressive. Sa mabagal na pace, hindi ako napipilitang mag-forefoot agad. Kaya comfortable siya kahit LSD. Pero kapag nag-speed up ako, nagiging aggressive yung rocker. Parang automatic yung push papunta sa forefoot. So ang dating, versatile siya. Kaya mong i-enjoy sa easy pace at kaya din mag-deliver pag kailangan ng bilis. Naka 6 km interval run ako dito at 10 km easy run na may kasamang speed effort. Total distance 16 km. Consistent pa rin yung max cushioning at responsiveness ng midsole all throughout. Dahil dyan, para sa akin ito ay pwede gamitin sa half marathon, marathon at ultra marathon. Sa upper layer, wala akong naging problema sa lockdown. Nakalak na maayos yung pa ako. Mabagal man o mabilis yung takbo ko. Consistent yung secure fit. Dahil single layer woven upper mesh ang gamit, breathable siya at walang hotspot sa talampakan habang tumatakbo ko. Kahit umuulan, pumapasok yung tubig sa loob ng sapatos pero madali din itong makalabas. Basic experience ko, madali ring linisin yung woven mesh material. Kahit maputikan, hindi basta-basta dumidikit yung putik sa upper kaya mabilis siyang i-maintain. Wala siyang gasketed construction pero yung lace keeper ang gumagawa ng trabaho para i-hold yung tang in place. So kahit magpalit ka ng pace o biglang liko, secure pa rin yung tang fit. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box medyo maluwag ng konti nararamdaman ko dito. Dito naman sa gitna ay tamang-tama lang, hindi maluwag at hindi masikip. At meron ako nararamdaman dito na support sa arch ko. At dito naman sa heel, tamang-tama lang din, hindi maluwag at hindi masikip. So para sa akin itong sapatos ay pwede sa malapad na paa, medyo malapad na paa at sa normal na lapad na paa. At para sa akin hindi ito pwede sa narrow paa kasi baka maluwagan kayo dito at maging unstable kapag tumatakbo kayo. Pagdating naman po sa sizing nito, ito po ay true to size. Pag-usapan naman natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin sa rubber outsole. So naka 16 km na ako dito. Ito na ang nangyari sa rubber outsole. Dito may konting-konting gasgas. Dito may konting-konting gasgas. Dito sa gitna, wala pa masyadong kagas-gas-gas-gas. So para sa akin, matibay yung rubber outsole. Ito naman guys ang nangyari sa midsole. Dito may mga malilit na bitak pero hindi malalim, hindi nabakbak yung kulay. Dito sa kabila, may mga malilit na bitak pero hindi malalim. So tingnan naman natin guys ang dikit ng upper layer at ng midsole ko na wala na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. Nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa. Dito sa back, nakadikit pa. Dito sa kabila, nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa. Dito sa harapan, nakadikit pa. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan dito. Unang-una, hindi ito kasing gaan ng mga pure racing shoes. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, mabilis pumasok yung tubig dito sa loob ng sapatos. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, hindi springy yung midsole at bumabagal yung response sa sobrang bilis na pace. Pangapat na hindi ko nagustuhan dito, hindi siya gasketed tang. At panglimang hindi ko nagustuhan dito, wala man lang siyang heel pull tab para madali man lang natin isuot dito yung sakong natin. Pag-compare naman natin guys itong Chowdan TG 1.0 at itong Chowdan TG Plaid. Quick comparison lang ito. Sa pagiging
malambot ng midsole, mas malambot ang Chowdan TG Glide kumpara dito sa Chowdan TG 1.0. Sa pagiging magana naman itong dalawa, mas magana itong Chowdan TG 1.0 kumpara dito sa Chowdan TG Glide. Sa pagiging breathable, mas breathable itong Chowdan TG Glide kumpara dito sa Chowdan TG 1.0. Sa pagiging stable naman, paras lang itong stable. Sa pagiging responsive naman ng midsole, mas responsive itong Chowdan TG Glide. So yan po ang masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description na link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa suporta at panonood. Ingat po kayo. Run safe.